Mapagpalang gabi sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Maligayang pagdating dito sa ating programa, Alex Aswang Stories, ang channel na nagbabahagi ng mga kwentong kababalaghan na ayon sa tunay na pangyayari. Inaanyayahan ko po kayo na mag-like, comment at mag-subscribe na rin po sa ating programa bilang suporta at para updated po kayo sa mga bago nating upload. Simulan na po natin ang kwento ng ating sender na pinamagatan natin, Dayo sa Diskuhan at Albularyong Mamamatay Aswang. Sa aming lugar sa probinsya ay may kasabihan ang matatanda na totoo ang mga aswang. Hindi naman ako naniniwala nun dahil wala naman akong nakikitang aswang. Hanggang sa kami na mismo ng mga tropa ko ang nakasubok. Bago ang lahat, ako nga pala si Jojo. Ang kwentong ito na ibabahagi ko sa inyo ay karanasan namin ng mga kaibigan ko. Maging ako ay hindi ako makapaniwala sa aking sarili na makakadanas kami ng ganon. Bukod doon, may isa pang nakakatakot na pangyayari sa kabaryo namin na isang manggagamot. Itong manggagamot na ito ay talagang may kakayahan po na makakita ng hindi nakikita ng normal na mata ng tao. Kilala siya bilang mamamatay aswang sa baryo namin. Nakatira kami sa isang puok na kung saan ay tahimik sapagkat malayo ito sa kabihasnan. Masaya lamang kapag merong fiesta. Mahilig po kami magkakaibigang dumayo sa mga karatig lugar upang mamiesta. Dati ay hindi kami natatakot sa mga kwentong aswang dahil wala naman kaming nakikitang ganon. Kaya kahit malayo ang dinadayo naming lugar ay hindi po kami takot sa mga kwentong bayan. Tatlo kaming magkakaibigan. Ako, si Otong at si Roldan. Simula nung elementary, kami na talagang tatlo ang magkakasama. Pumupunta kami sa ilog para mamingwit ng isda, nanghuhuli ng labuyo at nangunguha ng mga prutas sa mga paborito naming pinagkukuhanan sa matataas na bahagi ng kagubatan sa aming lugar. Lumipas ang maraming taon. Mga bata pa kami, pero ni minsan ay hindi kami o walang nakitang aswang maski isa. Pero andyan pa rin naman yung takutan pagsapit ng dilim. Dahil nga mga bata lang, yung magtatakbuhan, magsisigawan na aswang. Pero alam naman namin na wala talagang aswang . Kumbaga nadala lang din sa mga kwentong panakot sa amin ng mga matatanda noon. Ngunit may isang pangyayari na hinding-hindi namin malilimutan. Mga binata na kami nito, Sir Alex. Nasa mga 16 hanggang 17 anyos na kami ng mga panahon na iyon. Mga panahon na mas gusto pa namin ang gumala sa gabi para makisaya. Nung una naming sumayaw sa diskuhan ay nakaka-addict po talaga. Kapag may mga fiesta, magmula noon ay dinadayo na namin ito kahit na malalayo. Ito kasi ang mga panahon na gustong-gusto namin makasubok na magkaroon ng kasintahan. Year 1993 ito kung hindi ako nagkakamali. Isang araw ay fiesta sa Karatig Baryo. Paanan ito ng bundok. Masaya ang lugar na iyon tuwing fiesta dahil dinarayo talaga ng mga tao na mga taga-karatig lugar lang din po. Tapos yung mga naninirahan sa bundok, bumababa talaga sila para makisaya. Maraming magagandang babae na maganda magbihis o manamit na mga taga-bundok.
Pero ang mga tao simple lang. Yung walang perfume sa katawan pero mabango sila. Naalala ko talaga ang mga amoy na ganun. Hanggang ngayon may edad na ako. Katulad ng pag-alala ko sa karanasan namin ng gabi na iyon na talaga namang hindi ko malilimutan. Itong kaibigan namin na si Roldan ay merong nililigawan na babae na ang pangalan ay Maria. Palihim niya sa amin na pinupuntahan ang bahay ng babae para siguro hindi agawin sa kanya. Ang sabi niya misteryosa si Maria, parang madaming lihim. Sa bahay daw nito, pinapauwi siya ng maaga. Huwag daw magpagabi sa daan dahil delikado. Yung mga magulang daw nito, lalo na ang nanay, ay tahimik lamang. Pero yung alam mong nakikinig lang ang mga ito. Hindi nakikihalubilo sa kanila tuwing nandoon ang kaibigan namin. Kaya naman pala excited si Roldan ng gabi na iyon habang patungo kami sa diskuhan. Dahil pala nag-usap sila ng nililigawan niyang babae na magkikita sila sa lugar para magdisko. Sa umpisa, hindi po namin alam na yun pala ang nililigawan ni Roldan na babae sa diskuhan. Marami kasing babae nun, nakaupo ng palibot na ganun sa loob ng baylihan. Ang babae na yon na nakaputi, nagtaka kami lagi niyang sinasayaw. Yun pala yung nililigawan niya, si Maria. Pero ang nakakapagtaka lang, ayon sa kaibigan namin na si Roldan, kahit sa diskuhan, ganun pa rin daw ang style ng buhok ni Maria. Yung nakatabon lamang sa mukha niya ang bangs kaya di masyadong nakikita ang mukha nito. Ayaw daw yun galawin ng babae at hindi pinapagalaw. Akala pa nga ni Roldan, baka may peklat sa mukha o may itim. Kaya ayaw niya ipakita na baka mahiya, mga ganon. Pero hindi pala. Maganda itong babaeng ito. Nung gabi na yun, puti ang damit na kasuotan niya. Mahinhin siya. Pero hindi mo mapapansin na tumititig na pala sa iyo kasi nga nakatabon yung buhok niya sa mukha. Amoy tao naman daw ito, sabi ni Roldan. Ang problema lang, sobrang mahiyain at parang ang daming lihim. Nagalit daw pala ito sa kanya. Hindi namin napansin kasi nga maingay sa diskuhan. Pero galit daw ang babae dahil hindi nakapagpakita si Roldan sa kanya o hindi dumadalaw sa bahay ng babae ng mga ilang araw. Naghihintay daw pala yung babae na manligaw sa kanya. Katunayan malapit na raw siyang sagutin ito. Itong kaibigan po kasi namin, Sir Alex, medyo may pagkahambugero kapag nandyan kami ng mga kaibigan niya. Sinagot ba naman si Maria na hindi na ako pupunta sa inyo dahil malayo at marami na akong ginagawa ngayon. Kung gusto mo, ikaw na lang magpunta muna sa amin. Na para bang babae yata yung gusto niyang manligaw sa kanya. Alam naman namin na may halong pagbibiro iyon. Ngunit para sa babae hindi maganda kasi nga nakakahiya. At nakita ko ang mga mata ng babae kahit pa natatabunan ng buhok. Tumitig ng masama kay Roldan. Hanggang sa nagpasya na kaming umuwi noon dahil nauna nang umuwi yung mga babae. Sila Maria. Mag-aalauna na ng madaling araw noon. Nung makarating kami sa mataas na bahagi ng daanan kung saan sa ibabaw ay patag. Doon kami may napansin na kakaiba. Yung bahagi na yun ay puro maisan lamang ngunit maliliit pa lang, hanggang tuhod lamang ang haba. Kaya makikita mo talaga ang lawak ng kapaligiran. Maliwanag ang buwan ng gabing iyon at habang naglalakad kami, maya-maya lang ay may naririnig kaming kakaibang ingay sa lahat na narinig namin mula sa nilalang o mga hayop mula pagkabata.
Alam niyo yung parang mga pakpak na napakadami na sabay-sabay? Ganun ang tunog na akala pa nga namin ay malakas lamang na hangin. Ngunit ganun na lamang ang pagkagulat naming tatlo. Dahil paglingon namin ay may isang maitim na nilalang mula sa ibabaw na nagdive patungo sa aming kinatatayuan. Maniwala po kayo o hindi, Sir Alex at mga tagapakinig. Para po itong tao. O sabihin nating anino ng tao ang nakita namin na mayroong malawak na pakpak na nagdive patungo sa amin. Kung hindi siguro kami bahagyang nakadapa, isa sa amin ay pwedeng nadagit na ng aswang na yun. Ang pinagtataka lang namin noon, parang si Roldan ang puntirya nito. Nakatatlong balik ang aswang na yun na nagdadive sa amin. Kahit pagod kami ng gabi na yon, dahil sa sobrang takot namin tatlo, talagang inubos na namin ang aming natitirang lakas sa pagtakbo. Kung karipas lang ang pag-uusapan, nako, pudpud po ang mga Spartan namin na tsinelas. At si Roldan, kung hindi nyo na itatanong ay nakapaan na lamang nang makarating kami sa bahagi na kung saan ay merong iilang kabahayan. Doon pa lamang po kami tinigilan ng aswang sa ginagawa nitong pag-atake dahil na rin siguro sa may lumabas na iilang tao para tanungin kami. Sa sobrang takot namin, nakiusap kami sa isang mama roon na kung pupwede ay doon na lamang muna kami magpaumaga sa kanyang kubo. Takot na talaga kaming tatlo as in. Sobrang pasalamat naman namin pumayag siya. Pero alam mong nagdududa ito sa umpisa na baka mga siraulo kami o kung ano na masama sa tingin niya dahil yung kanyang itak ay hindi niya inaalis sa kanyang tagiliran maging sa paghiga. Pero nung kinuwento na namin sa kanya ang naranasan namin, doon pa lang niya itinabi ang kanyang itak na sobrang talas pa naman na parang nagtiwala na siya sa amin. Sagot niya, baka naman may biniro kayo o kaya'y may kinaaway kayo sa diskuhan. Wala naman po manong, hindi naman po kami ganun. Ganun ba? Baka naman ang iingay niyo habang naglalakad. Baka may nadistorbo kayo dyan. Alam niyo naman na sa lugar na ito, meron talagang aswang. Sagot ng mama sa amin. Pero naisip agad namin si Roldan at ang nililigawan niyang babae na si Maria. Ngunit hindi na namin sinabi yun sa mama. Maaga pa kaming umalis, madilim-dilim pa ang paligid. Pagdating ng bahay, sermon na agad ang inabot namin sa aming mga magulang. Palagi naman yun. Pero mas matindi iyon dahil naumagahan kami na puro dumi ang kasuotan at wala pang tsinelas. Kinuwento namin sa kanila ang tungkol sa aswang na umatake sa amin. Ang sagot nila, sana kinain na lang daw kami dahil matitigas naman ang aming ulo. Dito ko naalala ang mga kwento nila noong mga bata lang kami. Umiiral nga ang mga aswang. Halos hindi ako makapaniwala na makakaranas ako ng ganon sa buong buhay ko. Isang aswang ang nakita namin na lumilipad at umatake sa amin na magkakaibigan. Unang pinaghinalaan namin ay yung babaeng niligawan ni Roldan. Wala naman kasing ibang nakaaway si Roldan o may nagalit sa kanya kundi si Maria lang na baka may kasama itong aswang at pinaaswang kami. Hindi pala dahil sa pagtatanong-tanong ni Roldan tungkol sa pamilya ni Maria. May isang matandang nakapagsabi na aswang ang buong pamilya ni Maria. Kasama siya. Aswang din po ang dalagang iyon. Pero sa parting iyon, hindi ko talaga masabi na 100% aswang si Maria dahil bata pa nga siya, Sir Alex. Tapos maganda. May aswang pala na bata pa. Di ba parang wala? Ngunit ayon sa nakausap namin ay meron daw ganon.
Depende na lang kung magpapahawa siya o hinawaan na bata pa. Pero ang sigurado, may aswang na umatake sa amin pag uwi namin mula sa diskuhan at kitang-kita yon ng mga mata namin. Kaya totoo sila. Kung sino man sa pamilya ni Maria yon o kung siya man, pasalamat pa rin kami pagkat walang nadisgrasya sa amin. Mga kukulang naman sa paa at mga galos sa tuhod ang tinamo namin. Okay lang, kuko ang nauka, wag lang ang lamang loob. Dahil po sa pangyayaring iyon, ay hindi na kami dumadayo sa mga karatig lugar para lang makidisko. Pwera na lang kung malapit lang sa lugar namin at hindi nakakatakot pag uwi. Mahirap na baka maulit yung karanasan namin na iyon. Pero ang kaibigan po namin na si Roldan, nasabi niya sa amin bago siya lumisan papuntang Cavite, may gumagala sa bahay nila tuwing gabi. Iyon ang dahilan kaya pinaalis siya sa kanila at pinatira sa kamag-anakan nila sa Cavite. Ngunit hanggang doon po ay nasundan pa rin daw siya ng aswang na gumagambala sa kanya. Pero may nakita silang manggagamot doon at nagpatulong sila. Doon pa lamang tumigil sa panggagambala ang aswang na iyon. Yun na ang huling balita ko sa kaibigan namin kasi naikwento niya ito nung bumisita sila sa lugar namin isang beses. Mula noon, pagbalik niya sa Cavite ay wala na kaming balita sa kanya. May bagong lipat sa lugar namin, isang manggagamot at nagmula ito sa Katimugan pero dati dito siya nakatira sa aming baryo. Natunayan kilala siya ng matatanda na albularyong mamamatay ng aswang. May mga pinatay daw siya noon na mga aswang pero noong unang panahon pa yun. Binata pa raw siya. Pero sa pagbalik niya sa aming baryo, ang edad niya ay mga 60 anyos pataas na. Tawagin na lang natin sa pangalang Noy Timyong. Maabilidad ito pagdating sa karunungang lihim, base na rin sa mga kwento ng matatanda. Marami siyang natulungan lalo na yung mga nakukulam, nasasapian ng mga masasamang nilalang at kung ano-ano pang sakit na may kaugnayan sa espiritual. Ang pinsan ko pong si Gogoy ay naging kaibigan niya yung matandang si Noy Timyong. Palagi nagtatanong si Gogoy sa kanya ukol sa mga aswang at iba pang nilalang na hindi maipaliwanag dito sa mundo. Naikwento niya rin sa matanda ang tungkol sa karanasan namin noong inatake kami ng aswang kasagsagan ng pag-uwi namin mula sa baylihan. Ang pinsan ko kasi na iyon, hindi nakumbinsi sa karanasan namin sa aswang. Ayon sa kanya, nasa mga 60% lang daw ang paniwala niya sa karanasan namin na yon. Wala kaming magawa. Siyempre, hindi naman kami namimilit ng tao maging kadugo pa yan. Kasi kung tungkol na sa mga kababalaghan, mahirap maniwala yung mga nakikinig sa iyo. At yun nga, nagtanong-tanong siya sa matanda. Manong, totoo ba talaga ang mga aswang? Oo, totoo sila. Nakakita na ho ba kayo? Hindi mo ba alam na ako'y mamamatay aswang? Talaga ho? Nakakabilib at nakakamangha naman ho kayo? Ay, oo. Hindi ako nagbibiro, Otoy. Kung gusto mo, patunayan ko sa'yo. Paano yun? Sumama ka sa akin bukas ng gabi. Tamang-tama. May minamanmanan akong isang aswang. Ha? Talaga ho? Sige ho, sama ako sa inyo. Maghanda ka, Gogoy. Bukas mga 5:00 ng hapon ay dapat nandito ka na dahil aalis na tayo niyan. Alas 5?
Ang aga naman po, may araw pa yun di ba? Kinakailangan natin na maaga pa upang makita natin ang mga aswang at para hindi tayo makita. Ganun ho ba yun? Sige ho, bukas. Wala pang 5:00, nandito na ho ako. Dala ng kagustuhan ng pinsan ko na makakita ng aswang at malaman kung totoo ba talaga ang mga nilalang na ito. Sumama ang pinsan ko sa albularyo. Ayon sa matanda, kinakailangan daw bago dumilim ay nandoon na sila sa kanilang pupwestuhan. Ganun nga po, 6:00 pasado ng gabi. Tapos na silang kumain sa mga baon nila noon na mga konting kanin lang. Nagsimula na silang lumapit sa isang bahay na may silong kung saan may aswang na ilang araw nang minamanmanan ng albularyo. Ipinakita niya ito kay Gogoy. Dito tayo magkuble. Nakikita ko na may aswang. Ha? Nasaan po? Ayun oh. Sabay turo niya sa silong ng bahay kubo. Ngunit wala namang nakikitang aswang ang pinsan kong si Gogoy. Ang nakikita niya ay isang malaking itim na aso na nakaupo sa silong ng bahay na iyon. Tapos nakatingala. Maya-maya pa'y tumayo ang aso. Halos hanggang bewang daw sa tansya ni Gogoy ang laki nito. Pero aso lang sa paningin niya kaya hindi pa rin siya gaanong kumbinsido na aswang ito. Aswang yan, maniwala ka. Pero aso po kasi sa mata ko. Ay, bahala ka. Ganito, dito ka na. Patutunayan ko sa iyo na aswang iyan. Magkubli ka lang dito at manood. Nang sa gayon, makikita mo ang lahat. Nanatili lamang si Gogoy habang pinapanood ang albularyo na maingat na naglalakad patungo sa kinaroroonan ng aso sa silong ng naturang tahanan. Nang makalapit siya dito ay bigla siyang dinambahan ng malaking aso. Kitang-kita ng aking pinsan. Nagpaikot-ikot sila sa gilid ng kubo. Sa isang kurap, naging taong itim na ang kadumog ng albularyo. Ilang sandali pa, parang nakalutang na lamang daw ang mga ito sa hangin. Silang dalawa. Segundo lang. Nawala sa paningin ni Roldan ang aswang at ang albularyo. Tinangay pala ng aswang ang albularyo. Dito ay tumakbo na ang pinsan ko pauwi sa kanila. At pagdating doon, humingi siya ng tulong. Sinabi niyang yung albularyo tinangay ng aswang, kitang-kita ng mga mata niya. Pero ngumiti lamang at sumagot ang matatanda sa kanya. Huwag ka mag-alala doon sa kaibigan mong iyon. Mamamatay aswang yon. Hayaan mo lang, bukas nandyan na yan sa kanyang tirahan. Naging kampante si Gogoy kasi nga nakalimutan niya yatang pumapatay ng aswang, si Noy Timyong. Kaya ayun, naging kampante nga siya at hindi na niya iniisip ang kaibigan niyang albularyo. Pero kinabukasan ng umaga ay nagulantang ang lahat ng may mag-amang nagmamadali at pasigaw na sinasabing, tulungan niyo ang albularyo, nandoon sa ibabaw ng puno ng kulo. Sigaw nito sa mga tao. Ang kulo ay ang puno ng remas. Bakit nandoon siya? Puntahan natin, mukhang nakatulog yun sa malaking sanga. Nakita naman namin na may mga lubid siya sa kanyang katawan. Ang sa amin lang baka gustong magpakamatay ng albularyo. Puntahan niyo na po. Agad pinuntahan ng mga tao. Pagdating sa lugar, mas lalong nagulantang ang lahat, lalo na si Gogoy. Nang makitang iginapos ang albularyo sa malaking sanga ng puno ng remas. Para siyang ginawang sinampay na damit at itinali ang kamay at paa gamit ang mga ugat ng balite para hindi siya mahulog. Dali-daling inakyat ng mga tao. Pinagtulungan nilang gisingin. Inalagan nila at doon ay hinila pa itaas.
pinaupo muna. May mga sugat ang mukha niya at kamay. Halatang mga kalmot ito ng aswang. Tapos nagka-black eye pa ang ilalim ng mata ng matanda. Nung bumalik na ang kanyang lakas at makababa, habang naglalakad ay nagsimula siyang magkwento. Matipunong aswang ang kanyang naingkwentro kagabi. At sa kasamaang palad, pinakamalakas daw na aswang sa lahat ng naingkwentro niya ang aswang na yan. Napailing na lamang ito nang sabihin niyang umiiling lang ang aswang at ngumingiti, tumatawa sa mga binibitawan niyang orasyon. Mabuti na lang daw at hindi siya pinatay. Nagawa raw siyang buhatin ng aswang na animoy karton na tinangay sa hangin. Segundo lang nasa kagubatan na umano sila. Hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari noon. Tinali na pala siya at ginapos sa ibabaw ng puno. Mabuti na lang aniya, hindi siya pinatay. May awa raw kahit papaano ang aswang na iyon. Mula noon, hindi na nanggagamot si Noy Timyong. Hindi na siya nagpapaunlak sa mga katanungan ng iba kung ano talaga ang totoong nangyari sa labanan nila sa aswang. Hanggang sa isang araw, nalaman na lang po namin na umalis na sa lugar namin ang manggagamot na nagpakilalang mamamatay aswang. Siya pala ang muntik mapatay. At mula noon, wala na kaming balita sa kanya. Sa totoo lang po, hindi namin masabi kung ano talaga ang tunay na nangyari sa albularyo. Bakit nagkaganon? Pero tugma ang mga sinabi o unang sinabi ng manggagamot sa kwento ni Gogoy na nakadumog nito ang aswang sa silong ng kubo na akala niya ay aso lamang. Tungkol naman doon sa nakatira sa kubo kung saan nila unang namataan ang aswang na nakadumog ng manggagamot. Wala namang nangyaring masama sa pamilyang iyon. Sa tingin namin lalo na yung isang kaibigan niya. Malakas na aswang ang nakainkwentro ni Noy Timyong. Pwedeng binalaan siya na sa susunod hindi lang gapos sa ibabaw ng puno ang aabutin niya dahil sa pagiging pakialamero nito sa kanila na mga aswang. Kundi baka buhay na ang kapalit. Kaya siguro na nahimik na lamang ang albularyo. Hindi na nanggagamot at bigla na lang umalis sa aming lugar. Natakot siguro. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o kung malulungkot sa nangyari kasi sa totoo lang po. Dati, hinahangaan ko po yung mga kwento ng matatanda sa amin tungkol sa kakayahan ng albularyong iyon. Nagsimula ang paghanga ko noong kami na mismo ang makaranas na totoo ang mga aswang. Kasi yung albularyo binansagan na mamamatay aswang eh. Kaya kapag nandoon siya sa baryo namin, feel namin safe na safe kami pero hindi pala. Kasi baliktad ang nangyari. Ang binansagang pumapatay ng aswang parang ginawang bata na ginapos sa ibabaw ng puno ng aswang. Buti na lang at hindi siya tinuluyan. At ang masaklap pa rito, kilala si Noy Timyong sa buong baryo na albularyong mamamatay aswang. Hanggang dito na lamang po ang kwento na ito, Sir Alex. Pagpasensyahan niyo na po kung mahaba at magulo ang kwento kong ito. Kaya na lang po ang bahala na mag-ayos. Hanggang sa muli, ako ang inyong avid listener, si Jojo. At yun po ang kwento ng ating kaibigan, sender, tagapakinig, supporter na si Sir Jojo na mga kaibigan. No? Maraming salamat sa napakagandang kwento niyo po, Sir, na ipinadala dito sa ating programa. Sana'y marami pa po kayong mga kwento na ma-send dito sa ating channel. At nga pala sa mga gusto pang magbahagi ng kanilang kwento, pwede nyo pong isend sa ating Gmail, smcreepystories@gmail.com
Makikita ko po yung mga sinisend nyo dyan. Basta wag lang po mapunta sa spam kasi minsan nalilimutan kong i-open yung spam folder eh. Sige lang, pag may mga kwento kayo, send nyo lamang po. Kasi na-open ko po araw-araw. Actually, marami itong kasunod na mga kwento mula sa iba't ibang sender. At kung nakaabot ka po sa part ng video na ito, hihingi po ako ng suporta po sa iyo. Kahit like or comment at subscribe na rin po para updated kayo sa mga bago at latest nating upload. Yun lamang po. Maraming salamat sa lahat. Ako ang inyong narrator, Alex ng Alex Aswang Stories. Magandang gabi.